So meron ng formal recommendation yung ICC prosecutor, 3 counts of murder, kaugnay dito sa crimes against humanity. Basically, ang curiosity ng marami po ditong Pilipino na nagbabantay dito, sino kaya yung susunod dito kay Rodrigo Duterte na ipaaresto? Siguro i-consider na kasabwat doon sa pagpapatupad ng madugong drug war. Ang maliwanag dito si Bato de la Rosa at si Bongo. Sila na yung mga susunod. Maaring sabay o maaring may maunang isa. Kung meron man pangatlo, baka ito si Albayalde. So yan na yan. Hindi kasama si Aguirre, at hindi kasama si Sara Duterte. If it were up to us, why not? Isama yan. Pero it's not. So evidence-based yung mga prosecutors, and based on their assessment, yung ebidensya would be enough for the two but not enough for the others. So kung sino man yung nagsabi na kasama si Aguirre, hindi po totoo yun. Maaring na-mention siguro sa mga dokumento, pero hindi siya kasama sa case build-up as far as I know. Dito kay Bongo tsaka kay Bato, ano yung, base sa impormasyon na nakalap ninyo, ano yung directly mag-ugnay sa kanila base ron sa mga ebidensyang meron dyan sa ICC? Si Bato, almost the same yung set of evidence nila ni Digong. Siguro kasi sumobra-sobra yung ebidensyang naipasa natin para kay Duterte. Yung kay Bato, nag-overlap siya. Siguro mga 90%. Yung kay Bongo, may overlap, pero hindi iba. Kumbaga ibang track siya. So itong kay Royina Garma, very critical ito para dun sa kay Bongo na case. Paki-explain po yung yung crucial presence or testimony ni Royina Garma that could link Bongo. Okay. Kasi ganito, based dun sa kumbaga yung buong picture. Si Duterte yung nag-set ng policy. Si Bato de la Rosa ang nag-execute through the PNP. Ito yung nag-sow ng terror sa buong lipunan. Ito yung mga pinapatay sa bangketa, ng laban, yung may mga homicides under investigation. Ito yung mga pinapatay na sinasabi nila vigilante, pero mga police or mga assets ng police din yung tumira. Dito naman sa kabilang track, si Bongo, Leonardo, and si Garman, kasi siya yung kinonsulta sa pag-build ng death squad under Bongo. Ang target nila dito, yung mga karibal nila Michael Yang, nila Duterte, na mga drug lords. Ito yung mga Chinese na tinira, tapos yung mga ninja cops na hindi nila kasama sa distribution system nila. Yan yung kay Bongo. Leonardo, tapos si Garma. Yan yun. Kaya yung mga pinatay dun sa Davao Penal Colony na mga Chinese, ito mga karibal ni Michael Yang at ni Duterte. So, ito yung special ops nila. Ito yung kay Bato, ito yung regular operations. Yung incidentally, pinapa-aresto na si Royina Garma at si Leonardo, kaugnay naman dito sa murder ni Wesley Barayuga, yung dating board secretary ng PCSO. We understand wala ngayon sa bansa itong si Royina Garma, no? Pero do you see this as a possible complication? Itong kasong kinakaharap niya rito domestically, doon sa kanyang inaasahang pagtestigo po dyan po sa ICC? No, kasi ang basehan natin dyan, yung nangyari kay Arturo Las Cañas, na siya din naman, kinasuhan siya nila Duterte, hinahabol nila yan. Kinaan sila ng passport, pina-issuehan ng red notice sa Interpol, pero
na nalabas siya just in time. Then eventually, since testigo nga siya ng ICC, it was the ICC itself who took Las Cañas off the red notice list ng Interpol. Kasi merong cooperation agreement ang ICC at ang Interpol. At alam ng ICC na yung pag-i-issue ng red notice is a way for the mga dictators na may mga kaso sa ICC para habulin yung mga testigong nagtatago. So, nasusupersede yung red notice coming from a member country ng ICC. So, nakita na namin yan. Natanggal si Las Cañas sa Interpol red notice. So, I think ganun din ang gagawin kay Garma. Nasaan na po pala ngayon si Ruyina Garma? Di ba yung huling balita na doon siya sa Malaysia? Would you know kung nasaan siya? And siguro kung hindi naman you're not at liberty to talk about it, how about her safety and security? Ang masasabi natin, base sa nahagip nating balita, she is in a safer place now. Nakalabas na siya ng Malaysia. Dito sa sa possible arrest ni na Bongo at saka Bato, sa tansya ninyo, of course, ang talaga makakasagot lang nito yung ICC. Pero sa pagtayaan ninyo, mukhang kailan kaya lalabas yung arrest warrant na yan? Okay. Ang base sa nakalap nating impormasyon, baka mauna si Bato at susunod si Bongo or we're hoping na sana sabay. To be honest, sige, to be safe, by February, baka out na yung warrant para sa dalawa. So, Next year. Next year. Oo. Latest yun. The latest. Pero, baka bago magpasko, lumabas yun sa kanya. Pero, yung kay Bato po. Baka. Pero sabihin na lang natin basta February na lang para mag-relax muna siya. Para habang papito-pito siya, kung biglang lumabas, oops, napaaga pasensya na. Di ba? Ganoon lang yan. Okay. Ito naman yung isa kong tanong, no? Kasi let's talk about the complications of implementing that arrest order kung sakaling issue. Yung kay Duterte, nairaos, so nadala siya dyan sa The Hague. Pero syempre, I suppose, mas wais na itong mga DDS, itong sina Bato, tsaka sina Bongo, given the experience of their principal who was arrested and sent to The Hague. Sa tingin nyo, mai-effect kaya ng Marcos administration yung kanilang arrest kung sakali ipag-utos po ito ng ICC? Palagay ko mas madali hindi naman mas madali, kundi more surgical yung operation to arrest both Bato and Bongo. Kasi yung doon kay Duterte, it has to be a major operation kasi may crowd control kang ine-expect. May entourage. So ito mas manageable. It's still a serious operation but more manageable compared to Duterte's arrest.